morning, a blessed church. Isa naman pong bagong araw ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang manambahan po at sumamba para sa Kanya. Although hindi man po tayo magkakasama today as face-to-face, no? We are grateful and thankful sa Panginoon for allowing us to celebrate the Lord's Day and to worship Him, although virtually, but as one church and as one body of Christ. And bago po tayo tuloy-tuloy, I invite everyone to please open your Bibles to Psalm chapter 27, verses 1 to 6. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. For He will hide me in His shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of His tent. He will lift me high upon a rock. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. And I will offer in His tent sacrifices with shouts of joy. I will sing and make melody to the Lord. Sounds familiar po ba? Ito po yung naging devotion po natin ng prayer and worship a few weeks back. And isa po sa magandang paalaala po ng psalm na ito ni David is yung sa kanyang pagkakakilala sa Panginoon, he knows na kahit anuman yung pagdaanan niya sa kanyang buhay, he is confident to face each and every challenges thereafter. Na kahit na salubungin man siya ng maraming kaaway, he knows that he is with God. Sabi niya nga doon sa dulong part ng kanyang nung verse na binasa po natin, he knows that he will be victorious because of Christ, because of God. And this is the same thing that we share as Christians sa katotohanan naman na tayo po iniligtas ni Kristo. And as we continue po our worship today, or as we begin our worship today, yung ating pong mindset at ang ating puso, yung kondisyon ng ating puso, ay maituon po dun sa katotohanan na yun. Na kahit anuman pong pagdaanan natin, dumaan nga tayo sa pandemic ngayon, nasa pandemic pa rin po tayo. We know that God is with us. And we can be confident to face these challenges without fear because of the Lord. And samahan niyo po akong manalangin. Let's pray. Lord, we thank you and we glorify your name for this truth that we share today as your people. That we don't have to fear because you have conquered everything, O God. Sin and death has been dealt with because of what you have done on the cross, Jesus. And we thank you, Father, for saving us. We thank you, Holy Spirit, for confirming us, for sealing our salvation, O God. We honor you and we praise your name today. In Jesus' name we pray. Amen.
have I in heaven? Whom have I in heaven but you? There's none. There's none I desire besides you. You have made me glad. You have made me glad. And I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. You have made me glad. You have made me glad. And I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. The splendor of the King. The splendor of the King. Clothed in
and all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. For the last time, name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Lord, we thank you as we're able to worship you. We're able to pray to you, Lord. We're able to commune with you. We're able to come to your throne of grace, Lord, with confidence because of what you have done for us. Salamat, Panginoon. Kung wala po kayo sa aming buhay, ay wala rin po kami, O God. Our lives will be empty and meaningless, Lord. But we thank you for making us a new creation, O God. Thank you for your gift of salvation, O Lord. Thank you for this life, Lord. A life that is dedicated, Lord, sa bibigay lamang ng papuri sa iyong pangalan, O God. Paglakad sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. At paggawa sa mga nais mo, Panginoon, na magbibigay ng papuri sa pangalan mo. Salamat, Lord. We're able to have this joy amidst of our sorrow, amidst of trials, amidst of any tragedies, O God. And this joy only comes from you. Thank you, O God. We thank you for everything, O Lord. And we dedicate this life to you alone. May your name be glorified, O God. May your name be glorified, O God. Ito po ang aming panalangin
Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw po, a blessed church. Get your Bibles at ngayon po dadako po tayo sa isang maliit na bahagi po ng Book of Hebrews. Specifically in Hebrews chapter 13, verses 10 to 16. Hebrews chapter 13, verses 10 to 16. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Aklat ng Hebreo, 13, 10 hanggang 16. Tayo'y may isang dambana at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Kamusta po ang inyong tulog, mga kapatid? Marami po tayong kababayan dito po sa Cavite City na alam natin na hindi nakatulog ng komportable kagabi dahil po sa naganap po na nasunog kahapon. Ano? At ito po ay nakakalungkot. At sa pagkakataong ito, samahan niyo po ako na alalahanin po sila bago po tayo tuluyang dumako sa mensaheng nais pong iparating ng Panginoon para sa ating lahat. Let's pray. Panginoon, Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Ikaw po ay karapat-dapat sa lahat ng panahon. Kami po ay makakapagpasalamat, makakapagpuri sa iyo, Lord, sa lahat ng panahon. Sa mga pagkakataon, Lord, na ang buhay namin ay komportable, maging sa mga pagkakataon na kami ay nasa isang sitwasyon, Panginoon, na mahirap. And Lord, we remember our fellow Caviteños, Panginoon. Aming mga kababayan, Panginoon, na nasalanta, Panginoon, ng sunog kahapon. Dalangin ko, Lord God, na sila po'y lingapin mo, Panginoon. Sila po'y yakapin mo sa tagpong ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang umagang ito, Lord, ay magdulot sa kanila ng panibagong pag-asa. Dalangin ko, Panginoon, Lord, ang iyong habag sa kanila, Panginoon, na naway tulungan niyo po sila sa kanilang unti-unting pagbangon, Panginoon. Na hindi nila mararamdaman, Panginoon, na sila'y nag-iisa. Bagkus, Ikaw po, Panginoon, ang sa kanila'y sasaklolo. At Ikaw po, Panginoon, Lord God, ang magpapadala ng tulong sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang gagamit ng iyong mga instrumento. At kami, Lord, bilang isang simbahan, Lord, as a blessed church, Lord God, kami po ay humihingi, Panginoon, ng pagkakataon, Panginoon, na magkaroon kami ng bahagi, Lord, sa pagtataguyod mo sa kanila, Panginoon. Give us a chance, Lord God. Give us this
precious opportunity na sila'y abutin, Panginoon. Sila'y tulungan. At higit sa lahat, Panginoon, magamit namin ang pagkakataong ito para maipakilala, Panginoon, ang aming tagapagligtas na si Jesus. Sa amin po, ng mga Kristiyano, Lord, salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng katotohanan na nakakalungkot ang pagkakataong ito, Lord God, we are sad, Lord God, and we're also broken, Lord God, thinking that this has happened, Lord God, in our city. Pero salamat po, Panginoon, dahil tinuturuan mo po kaming patuloy na walang anuman sa daigdig na ito, Lord, ang pwede naming panghawakan ng permanente. Hindi ang aming mga tahanan, hindi ang aming mga kayamanan, hindi maging ang aming mga buhay, Panginoon. Sa iyo lamang kami makakakapit, Panginoon. At yan ang gusto namin gawin ngayon, Panginoon. Nais naming lumuhod sa iyong harapan, makinig sa iyong salita. And I pray, Lord God, sa bawat kaluluwa, Panginoon, na dadalhin mo, Panginoon, sa aming pananambahan ngayon, I pray, Lord God, that you reach out to them, Lord God. That you use your word, Lord, to minister to each and every one who listens. Tulungan niyo po kami, Lord, maunawaan, masalo, Panginoon, ang buong buo ang mga nais mong aming maintindihan, maunawaan, Panginoon. Itanghal ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maitaas ang pangalan mong patuloy, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi rin po ako masyadong nakatulog kagabi. Actually, hindi ako nakatulog dahil naniniwala po ako na may naisabihin sa atin ng Panginoon. Ano? At may mga pagkakataon tulad po nito na bagamat meron po tayong plano na pag-aralan ng isang aklat ng sunod-sunod, may mga pagkakataon na ito'y kinakailangang isang tabi para magbigay puwang sa isang mensahe na eksaktong nais iparating ng Panginoon sa atin. Ano? At ito po ay may kinalaman dito po sa Hebrews 13, verses 10 to 16 na ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito. And this is entitled The Christian Altar. The Christian Altar. Meron pong isang kapitbahay tayo na gusto kong ikwento sa inyo. Kapitbahay dahil, kung di ako nagkakamali, may picture tayo dyan sa slides natin. Yan. Kapitbahay natin yan sa Blessed Church. Ano? Diyan lang sila nakatira sa tapat. Although hindi natin siya nakikitang personal. But this is Colonel Sanders. Minsan po, si Colonel Sanders po ay... Colonel Sanders, by the way, ay ang founder at ang inventor po ng Kentucky Fried Chicken. No? Na alam ko, favorite ng marami sa atin. Itong si Colonel Sanders, one time ay nasa aeroplano po, siya po yung nagbabiyahe. At sa kalagitnaan po ng kanilang biyahe, meron pong sumigaw na sanggol. Sigaw po ng sigaw yung bata. At kahit yung kanyang nanay ay hindi na po mapakali dahil iyang-hiya na po siya sa mga pasahero. Hindi niya po mapatahimik yung kanyang sariling anak. At ito pong si Colonel Sanders ay lumapit po doon sa bata at hiniling po ang nanay na kung pwedeng siya po ay ang kakarga doon sa bata. And effective naman po pagkakarga niya doon sa baby, konting ugoy-ugoy, maya-maya, habang nakatingin po yung mga pasahero na kasama dyan sa aeroplano, sila po ay namangha kasi yung bata po ay kumalma at unti-unti po siyang nakatulog. At sa tagpong iyon, ibinalik na po ni Colonel Sanders yung kanyang yung bata doon sa kanyang ina habang nahihimbing sa kanyang pagtulog. At yung mga pasahero po, nagtanong po sila, sabi, galing. Talagang palakpakan sila, natuwa sila doon sa skill nitong si Colonel Sanders. Hindi lang pala siya magaling gumawa ng fried chicken at gravy. Magaling din siya magpatulog ng bata, no? At ang sabi sa kanya ng isang pasahero, thank you for doing this for us. Kasi alam niyo po sa aeroplano, no, gugustuhin mo na magpahinga lang at nakakainis po yung kapag may nagkukwentuhan na hindi kontrolado yung kanilang mga boses kasi nga kapag ikaw ay mahiluhin, katulad ko, mahiluhin po ako. Gusto ko lang ipikit yung mata ko at kung pwede makatulog, no, at magising na lang kapag malapit ng
bumaba yung eroplano, no? But then, this time, na-appreciate talaga ng mga pasahero yung ginawa ni Colonel Sanders. And sabi nila, thank you for doing it for us. Salamat dahil ginawa mo to para sa amin. At ang sabi po ni Colonel Sanders, I did not do it for you. Hindi ko naman yan ginawa para sa iyo. Ginawa ko yan para sa bata. Okay? So, along the while, akala ng mga kasama niyang pasahero ay out of annoyance yung kanyang akto para pakalmahin yung bata. But in reality, para kay Colonel Sanders, talagang gusto niyang karikahin yung bata. Well, at some point, maaari po na itong kanyang comment that I did not do it for you, I did that for the baby, ay just to make fun of the situation, ano, para magkaroon ng kahit pa paano ay tawanan doon sa aeroplano, no? Matapos po ang isang tensyonadong sitwasyon ng pagpapatahimik sa isang bata. No? Pero naniniwala po ako na itong si Colonel Sanders, as a Christian that he claims to be, will agree with me in saying that there's a far better motivation for a Christian when they do good works. So meron pong mas malalim, mas maigting na dahilan, mas matinding dahilan na mayroon tayo kung bakit tayo gumagawa ng isang mabuting bagay, no? So ultimately, we do not do it for others. Ultimately, we do not do it for ourselves. But we do it for God's glory and for God's glory alone. Okay? At ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin itong mahalagang bagay. This is what I call the new covenant way of making God smile. Sa paanong pagkakataon o kaparaanan po na ang mga modernong Kristiyano katulad po natin under the new covenant, no, which started when Jesus Christ died on that cross, sa paanong paraan bilang mga anak ng Diyos na tayo ay pagmumula ng kasiyahan ng ating Panginoon. So again, this is entitled The Christian Altar from Hebrews 13 verses 10 to 16. Okay? So, noong nakaraang Sunday, I remember, meron po tayong mga bagay na na-touch about the Old Covenant system of worship. Di po ba? So, nabanggit po natin, napag-aralan natin, na ang kautusan ay nahahati po sa tatlong pangunahing mga kategorya. We have the ceremonial laws, we have the civil law, and we also have the moral laws. Among those three, yung moral lamang po ang nananatili pa ring applicable para sa lahat ng lahi at para sa lahat ng panahon. But the ceremonial law and the civil law, apart from the truth that it only applies to the Jews, specifically for the Jews, hindi po siya lasting. Yung effect ng ceremonial at civil law ay hindi lasting, hindi na po siya applicable sa mga New Covenant believers katulad po natin. Now, para po sa ilan sa inyo na bagong naririnig itong bagay na ito, no? When we talk about the Old Covenant, ito po ay kasunduan. Ito po yung kasunduan na mayroon ang Diyos, which started nung mga pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ang Ten Commandments. Okay? So that was the start of the Old Covenant. And yung New Covenant po, yung Old Covenant ended when Jesus Christ died on the cross. So the New Covenant from that time on is in effect until now. So ang tawag po sa atin, New Covenant believers. Okay? New Covenant believers. Pero sa kabila po nung katotohanan na yung ceremonial law, yung civil law, itong mga bahagi ng kautusan na to is no longer binding sa ating mga Kristiyano, hindi pa rin natin po pwedeng baliwalain. Kasi kung ganun po ang sistema, kung ito pala'y wala ng silbi sa buhay ng mga Kristiyano, mga kapatid, dapat hindi na siya ipinasok ng Panginoon o dinagdag ng Panginoon or inilagay ng Panginoon sa Biblia. Hindi po ba? So, meron po mga Kristiyano na gano'n, ano? Meron po ding mga grupo ng tao na hindi nire-regard na yung Old Testament kasi para sa kanila, obsolete na naman yung Old Testament, New Testament lang ang nagmamatter. Sa Blessed Church, hindi po gano'n ang ating pinaniniwalaan. Naniniwala po tayo na bagamat itong sistema po ng Old Covenant, majorly ay hindi na applicable sa buhay ng mga New Covenant believers, naniniwala po tayo na yung benepisyo na hatid nung timeless message
ng mga practices na yon, ng mga furnishings sa temple, ng mga bagay-bagay na mayroon ang Old Covenant, ay napakahalaga pa rin sa buhay natin ng mga nasa New Covenant na. Okay? So, isabihin, makikinabang pa rin tayo. There's no denying that we can still benefit from the timeless principles that it meant to bring to even to New Covenant believers. Okay? Bigyan ko po kayo ng ilang mahahalagang example, mga major examples about what I'm talking about. Una po, yung mga Hudyo, they highly admire the beauty of the Old Testament temple. Naalala niyo pa po ba yung tinatawag na Olivet Discourse? Okay? May pagkakataon po na si Jesus Christ po ay nangaral, nagturo sa kanila patungkol sa templo kasi yung mga pagkakataon na yon, yung mga apostles po ay manghang-mangha, nakatingin po sila sa temple, no? And this temple is not an ordinary structure, mga kapatid. Ito po ay binubuo ng tinatawag na Herodian stones. So, yung pinakamatibay na bato sa pamamahala ni Herod ay pinagtibay pa. Okay, ito po ay talaga namang napakatibay na mga bato na nakapalibot, na bumubuo doon sa temple. And itong mga apostles, they were just admiring the beauty of the temple as a typical Jew. Ganun naman po talaga. Isa po yun sa mga maipagmamalaki nila na mayroon sila sa kanilang bayan. Bukod sa katotohanan na ito po ay larawan larawan ng presensya ng Panginoon, na pinaniniwala ang presensya ng Panginoon ay doon pumipirmi. Ito pong temple na ito ay hindi biro-birong structure, matibay po yan. At ang sabi nila, naku, ganda-ganda, pinag-uusapan nila. And that's when Jesus Christ told them na tandaan ninyo na itong templo na ito ay hindi mananatili. Darating ang pagkakataon na ito po'y talagang madudurog. Walang isa mang bato na mananatiling nakatayo dito sa templong ito. No? So Jesus Christ was prophesying about what's gonna happen on the literal temple. No? Ito po'y nagkaroon ng kaganapan on AD 70. So the Jewish people, they highly admire the beauty of this temple, no? The Old Testament temple. At ang akala nila, indestructible. Kasi matibay yan eh. Gawa yan sa Herodian stones eh. Tsaka ano yan, matindi yan. Nandiyan ang presensya ng Diyos. Hindi hayaan ng Diyos na yan ay mawasak. Di po ba? So ganun na lang yung kanilang tiwala doon sa templo at paghanga dito sa templo sa kanilang bayan. No? They thought it is indestructible, hindi mawawasak. Until AD 70, nagkaroon po ng Roman siege at ito po yung winasak at nagkatotoo po yung prophecy ni Jesus Christ. Okay? Na we see that in Matthew 24. Okay? At nagkatotoo po yung prophecy ni Jesus Christ na ang templo po ay mawawasak, ano? So, pero bagamat kahanga-hanga po itong templong ito noong ito'y nakatayo pa, ano? Tayo pong mga New Covenant believers, as Christians, sa ating kapanahunan, meron po tayong heavenly sanctuary na hindi po talaga madedestroy. Okay? So, isa po yan sa mga pag-iikutan ng ating talakayan ngayong araw na ito. And pangalawa po, bukod po sa temple, ito pong mga Hudyo, they also proudly rely on what they call the fortified city. Okay? The city of Jerusalem. Okay? So, ganun na lang yung kanilang tiwala na itong city of Jerusalem, naku, mahihirapang patumbahin to kasi matitibay din yung digmaan, yung mga pader nito. Kaya kapag may digmaan, ang pinaka-safe mong lugar na pupuntahan ay yung Jerusalem. No? But if you remember, mga kapatid, there was a time that included in Matthew 24 na itong si Jesus Christ told the apostles, no? Told his disciples na kapag narinig nila yung mga rumors of wars, kapag paparating na yung war, ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, don't go to the city. No? Don't go to the city, but instead go to the hills. So historically, that's what happened basically. No? Ngayon, kapag inisip po sa isang typical na Hudyo, medyo illogical po yan, mga kapatid, kasi nga, fortified city, di safe yun. Pero ang sabi ni Jesus Christ, don't go to the city, go to the hills. Anong protection mo sa hills? Di po ba? So historically, ayon po sa mga tala po ni Josephus, Flavius Josephus, na isang Jewish historian, nawasak din po ang wall of Jerusalem. Ang fortified city po ay hindi
nakapanindigan during that Roman siege, which also happened in AD 70. Alam niyo po, isa po yan sa mga napakagandang pag-aralan, yung mga naganap po ng AD 70. Marami pong mga highly graphic presentation yan sa YouTube kapag gusto niyo pong pag-aralan yung detalye niyan. Okay? Now, the Jews proudly rely on their fortified city, the city of Jerusalem. Kaya lang na-devastate yon nung Roman siege nga po. Pero tayong mga Kristiyano, under the New Covenant po, we expect a New Jerusalem that stands firm forever. So magkakaroon po ng New Jerusalem, yun talaga, hindi lang fortified, kundi magnificently built, divinely protected by the Lord. Ano? So that's what we see in Revelation, that's part of the promise na mayroon tayo bilang mga New Covenant believers. Now, what are we trying to point out sa pag-highlight ng mga differences na ito, mga kapatid? For each of an Old Covenant believer's temporary earthly item, a New Covenant believer has an eternal and heavenly counterpart. Okay? Ibig sabihin po, noong Old Covenant po, maraming mga furnishings, mga fixture doon sa templo, hindi po ba? Merong templo, merong Jerusalem na kanilang tinatangi, hinahangaan at talaga namang tinitingala, no? Inaasahan. Pero po, ito po may mga ito pong mga bagay na ito sa Old Testament, they're not meant to last. Okay? It's only made for a time. Ginamit po ito ng Panginoon, particularly ang sinasabi sa atin ng Bible, to point to Jesus Christ. These are shadows of what is to come. Okay? At nung dumating na po si Jesus, nagkaroon po ng kaganapan yung layunin kung bakit nagkaroon ng mga Old Covenant system of worship at yung mga elemento po na makikita sa loob ng templo. Okay? So napakahalagang makita po natin yan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung mga heavenly counterpart. Okay? Na mayroon tayo as New Covenant believer. But first, let's talk about that New Covenant altar. The New Covenant altar. Yan po ang binabanggit dun sa Hebrews 13 verses 10 to 14. Hindi po ba? Basahin ko lang po mabilis sa English Standard Version. Ang sabi po, we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy place by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore, let us go to him outside the camp and bear the reproach and endured forever. For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Let's talk about that, mga kapatid. Dito sa Hebrews 10:13, ang sabi po, we have an altar. We have an altar. Okay? Now, ito pong altar na binabanggit sa verse 10 ng ating main text ay hindi po parehas ng altar na tinutukoy po sa Old Testament. Okay? In fact, kapag binasa po natin ng Book of Hebrews, ang ginagawa po ng Book Hebrews ay kinukumbinsi po tayo na yung Old Testament setup, yung Old Covenant ceremonies, yung mga ritualistic approaches when it comes to worship is no longer relevant sa New Covenant believers, especially when it comes to our salvation, di po ba? Now, yun po ang sinasabi ng Hebrews, ano? So definitely itong we have an altar pertains to the altar that we have as New Covenant believer. Hindi po ito yung Old Testament altar na makikita po doon sa loob ng tabernacle. By the way, yung tabernacle, yun po yung parang malaking tent. Ano to? Kahit saan po nagka-camp, kung saan man mag-camp yung mga Israelites, dala-dala nila yun. At yun yung nagsisilbing templo nila nung hindi pa nabubuo po yung actual na structure ng temple, no? During the time of Solomon. So, before the temple, they have the tabernacle. Okay? Now, ang tinutukoy po sa atin ng Hebrew, itong mga fixtures found in the temple, they are no longer necessary. Even the altar. Okay? Nevertheless, ito po ay nagtuturo sa atin sa isang mas mainam na altar.
It points us to something better that we all benefit from as Christians. Pag-usapan po natin yung dalawang altar na makikita po sa tabernacle. Okay? We have the two altars in the Old Testament tabernacle or sanctuary. Okay, ito po yung picture. Hindi ko po naguhitan, pero as you can see, doon po sa gitna, meron po kayong makikitang parang kwadrado, no? Malaking kwadrado. Okay, ang tawag po dyan ay brazen altar, okay, or brazen altar, na synonymous po doon sa burnt offering altar, altar of burnt offering. Diyan po, ino-offer yung mga blood sacrifices. And meron po pong isang altar, pero hindi nyo po nakikita kasi naka-covered in tent. Yan pong nasa bandang dulo, yan sa taas po, sa ng picture, meron po kayo makikitang parang brown na bahay, di po ba? Yan po ay tent, nakahati po yan sa dalawang bahagi. We have the holy place and the holy of holies. Okay? So, divided siya. At bago ka, doon po sa harapan ng kortina na naghahati po between the holy place at holy place or most holy place ay isang altar na kung tawagin ay altar of incense or the golden altar. So doon po sinusunog yung mga insenso. Okay? Now ang tanong, bakit ba may altar dito sa tabernacle? No? What does these altars represent? What does these altars illustrate? Ito pong altar po, regardless po kung ito po yung brazen altar o yung golden altar na nasa loob po ng mismong tent, ito po ay depiction o paglalarawan po sa panalangin ng mga mananampalataya na itong panalangin natin po ay umaakyat sa langit. It is a depiction of prayers that ascends to God. No? Kung paano ang isang insenso ay umaakyat, no? Sa Panginoon. Yung kanyang usok ay umaakyat. Ganon din po ang nangyayari whenever we pray. Okay? So, napakalagang malaman din natin yan, no? At lalo tayo po ay meron po tayong prayer and worship night. Bukod po sa ating mga personal na pananalangin, every Wednesday we pray together. Not really together physically, but together in spirit sa ating mga tahanan. At this point, tayo po ay nananalangin. So, makita po natin na yung ating pananalangin po, it's a form of worship. Ito po ay nakakarating sa Panginoon. Ito po ay insenso na hain na umaakyat po sa presensya ng Panginoon. Okay? So, napakahalaga po na yung ating pananalangin ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi po ba? Ayaw nating lumiko-liko yung usok ng ating mga panalangin at hindi umabot sa Panginoon at maging katuwaan para sa Kanya. So, those are the two altars. Okay? Sabi po sa Psalm 141 verse 2, accept my prayer as incense offered to you, and my upraised hands as an evening offering. So yan po ang depiction, o yan po ang illustration po nitong altars doon sa loob ng templo. Now, the aroma of such incense, ito pong amoy, itong mabangong samyo ng insenso na ito po, ay una po, hindi po siya mabango forever. It does not remain a pleasing aroma forever. Sabihin, pansamantala lamang itong insenso na ito. Hindi siya maglilinger sa loob ng templo at hindi na maaalis habang buhay. Di po ba? Kahit naman po sa ating mga sarili, pag gumamit tayo ng perfume, di po ba? Hindi umaabot ng hapon. Depende sa brand, no? Depende pa sa presyo ng ating perfume kung minsan, hindi po ba? Yung ating cologne. Sandali lang, kailangan muna ulit mag-spray. Ganun din naman po yung ino-offer doon sa loob ng templo. At bukod po doon sa insenso, even po yung dugo ng mga hayop na ino-offer, wala po siyang lasting effect. Okay? Yung effect po ng animal blood sacrifice lasts only for a time. Hindi po siya panghabang panahon na pagkatapos mong katayin yan, okay na yan. Ano na yan, kumbaga continuous forgiveness, supply of forgiveness coming from the Lord, no? So hindi po ganoon ang sistema. So the Old Covenant altar, itong brazen altar, golden altar, it does not contain eternal value. Wala kang pwedeng ilagay doon sa altar na yon na magkakaroon ng panghabang panahong katanggap-tanggap na epekto sa Panginoon, ano? In fact, ang tinutukoy po dito ng Hebrews ay yung pag-aalay po o paglalagay po doon sa altar, doon sa loob ng templo during the Day of Atonement. So ito pong mga priest, pwede naman po silang mag-alay sa Panginoon
in behalf of themselves sa kanilang mga nagagawang kasalanan. And of course, mostly ang trabaho po nila ay i-represent yung mga tao, mag-offer ng hain doon sa templo in behalf of the sin of the people. Meron tinatawag ng mga sin offering, di ba? Guilt offering, burnt offering. So point ay, ginagawa naman nila yun sa maraming pagkakataon. Pero iba po ang usapan kapag Day of Atonement. Meron pong mga kakaibahan. Yung Day of Atonement po, yung Yom Kippur, ginagawa po nila annually o yearly. So ibig sabihin po, bakit nila kailangan gawing taon-taon? Kasi ang epekto po nung kanilang alay ay pang isang taon lamang. Okay? So they have to do it again. So wala itong lasting effect. Yung kanilang incense does not last forever as far as God is concerned. Okay? So yung dugo ng hayop na kanilang inaalay ay walang power para bigyan sila ng permanenteng kapatawaran. So that's what we see here, mga kapatid. No? So, on the contrary, tayo pong mga Kristiyano sa New Covenant, meron po tayong isang New Covenant altar that's guaranteed to please God forever. Meron po tayong altar na makapangyarihan bilang mga New Covenant believers, and this altar is Jesus Christ. Marami pong interpretation yung mga Bible scholars, mga commentators dito po sa verse na ito. At meron din po mga nagsasabi, hindi, that altar is not Jesus Christ, but that altar is the cross of Jesus Christ. Now, because Jesus Christ is the sacrifice, at least from their point of view. But upon carefully studying, naniniwala po ako that the altar is more than the cross. The cross is very significant sa ating mga Kristiyano kasi doon nilagay ang Panginoon. Pero mas malapit yung interpretation po na ang altar na tinutukoy dito ay ang mismong katawan ni Jesus na sumalo ng galit ng Panginoon laban sa kasalanan. Okay? That altar is Jesus Christ. But at the same time, He is also the sacrifice. No? So, sa Matthew 3:17, ang sabi po ni God the Father during the baptism of Jesus Christ. Sabi niya, "This is my dearly loved Son who brings me great joy." Okay? Sa ibang translation po, yung mga literal translation, "This is my beloved Son of whom I am well pleased." This is God the Father telling this thing about Jesus. No? Na itong aking anak na lubos kong kinalulugtan. Hindi ko lang kinalulugtan, hindi lang ako sumasayap, hindi lang ako basta nakukyutan sa Kanya, pero lubos ko siyang kinalulugdan. I am completely satisfied. I am completely happy with my Son. Yan po ang sinasabi dito ng God the Father patungkol kay Jesus Christ. No? And sa John 8:29, ito naman sinasabi ni Jesus Christ patungkol sa Kanyang sarili. Sabi, "And He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him." Okay? Ang sinasabi po ni Jesus, okay, hindi ako iniiwan ng tatay ko. Bakit daw? Kasi lahat ng aking ginagawa, ang palagian kong ginagawa ay yun lamang na nagbibigay ng lugod sa Kanya. Okay? And for this reason po, no, naniniwala ko na mas malalim pa po sa actual na krus ang pinag-uusapan when the Hebrews talk about the altar. This text talks about Jesus Christ, the New Covenant altar, kung saan nagbibigay ng lubos na luwalhati, lugod sa Kanyang Ama. Okay? Now, doon sa John 8:29, niisip ko, can we also say the same thing, mga kapatid? Pwede ko po bang sabihin sa Diyos? O pwede nyo bang sabihin sa Diyos na hindi ako iniiwan ng Ama? Bakit? Dahil lahat ng aking ginagawa ay para sa Kanyang ikaluluwalhati. Can we say the same thing? Of course not. We cannot. Hindi po natin kayang sabihin yan. No? Walang sino man sa atin na nasa katinuan ang naniniwala, okay? At wala sino man sa atin na nakakaalam ng sinasabi ng Biblia at nakakakilala sa ating mga sarili ang haharap sa Diyos at magsasabi, "Lord, para ako si Jesus Christ eh. Hindi mo ko iniiwan kasi kasing banal ako ni Jesus Christ. Hindi mo ko iniiwan kasi lahat ng bagay na gusto mo ay sinusunod ko.
It is actually the opposite, mga kapatid. No? Yung ating buhay ay hindi nagbibigay lugod sa Panginoon sa maraming pagkakataon. Hindi po ba? And for that reason, we need an altar. We need an altar. Okay? And that altar is Jesus Christ. Kailangan po natin ng isang altar na masasandigan. Altar na katanggap-tanggap sa Panginoon. Na? Yan po ang ibig sabihin. At kailangan din po natin ng hain. Okay? At naniniwala po ako dito sa Hebrews 13 na ating pinag-aaralan, Jesus Christ is actually both. So our sacrifices won't be acceptable to God until it is placed on the perfect altar that He approves. Alam niyo po ba sa Old Testament, hindi ka pwedeng basta-basta mag-offer sa kung paanong paraan mo gusto? No? Hindi ka pwedeng magdala ng kawali at sabihin, Lord, mas maganda tong kawali ko eh. Gusto ko ditong, priest, pwede bang dito na lang sunugin yung offer ko? Kasi ayoko dyan sa ayoko dyan. Gusto ko unique yung presentation. Gusto ko creative yung pagkakapresent. No? Tapos paikutin ko yung kawali habang sinusunog. Pwede ba yun? Yan, hindi pwede yun. Kasi ang Panginoon po, siya po ay nagpe-prescribe lamang ng kaparaanan kung paano siyang gustong, kung paano siya kailangang sambahin ng kanyang mga anak. Kahit po yung ating kaparaanan ng pag-worship po sa Kanya is prescribed in the Bible. Not only in the Old Testament context, but also in the New Testament concept. So walang totoong Kristiyano na magsasabi at magpapakabibo na, Lord, alam ko sinabi mo na kailangan kapag nag-worship as an assembly, na sama-sama kami dito, Lord. But anyway, Lord, kahit matapos ng pandemic, kanya-kanya naman to, Lord eh. Gusto ko, ayoko silang kasama eh. Gusto ko solo lang eh. Diba? But the point is, the Lord has prescribed kung paano tayo mag-worship. Kung ano ang dapat included sa ating worship po, ay wala sa atin. No? Hindi ito kung sinong pinaka-creative na church. No? One time, nandoon po ako sa Indonesia at meron pong isang worship service na na-attendan ko. And started with drum rolls. 10-minute drum rolls. Drum exhibitions. Hindi ko na alam, sabi ko, nasan ba ako? Hindi ko alam kung anong tribo tong pinasukan ko. Ang galing! And people were clapping their hands, admiring the drummer. No? And then, pagkatapos, tinanong ko yung nag-invite sa akin, sabi ko, bakit natin bakit ganun ba palagi yung start? Iba-iba pala yung style nila. No? So, hindi ko alam kung inaabangan ko na lang yung pastor na bumaba sa harness galing sa taas tapos pababa sa kanyang pulpito. Parang napaka-creative with all the lights and all the stage setup. Sabi ko, grabe naman to. Para kang nanonood ng ASAP, no? So the point is, the question is that we must be asking ourselves, sa paanong paraan gusto ng Diyos siyang sambahin? No? And the Lord has prescribed specific ways for us to worship. It's not for us to handle. It is not for us to invent ways of worshiping the Lord. At ang kaparaanan po na kinalulugtan ng Panginoon ay yung mga kaparaanan na siya mismo ang nagsabi kung paano. Okay? At ganoon din naman po kung tayo mag-o-offer sa isang altar at nag-e-expect tayo na magiging katanggap-tanggap yung ating mga hain, no? It has to be that altar, that perfect altar that He approves. Okay? And in this case, as New Covenant believers, we are so blessed, tayo po ay pinagpala because we have Jesus Christ as our perfect altar. So it has to be through Christ and Christ alone that these sacrifices must be offered. Okay? So kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, ang gagamitin lamang nating altar ay walang iba kundi si Jesus. Because that's the only altar na kinalulugtan ng Panginoon. Hindi ako pwedeng lumapit sa Kanya in the name of myself, in the name of my kapitbahay, in the name of my favorite Bible character. No. Because none of those are acceptable to God. Only Jesus is. Kaya nagmamatter po yung Kanyang pagiging mediator sa atin. Nagmamatter yung Kanyang pagiging tagapamagitan sa atin. Dahil hindi po tayo katanggap-tanggap sa Panginoon. Kung lalapit po tayo nang hindi nagtatago sa likuran ni Jesus. Naiintindihan po natin, mga kapatid. So we need the name of Jesus. We need Jesus Christ to mediate for us so that we can approach the throne of grace of God with confidence. Yung confidence po natin nagmumula doon sa ating Christian altar. And that's Jesus Christ. 1 Peter 2:5, ang sabi po,
through the mediation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that please God. So it tells us, no, sa pamamagitan ni Jesus, tayo po ay nakakapaghandog ng ating mga hain na kinalulugdan ng Diyos. So kapag inalis natin si Jesus Christ sa equation, naku, wala na po tayong pag-asa. Wala na pong kahit anumang hain ang pwede nating ialay, no matter how expensive it is, na pwedeng kalugdan ng Panginoon. It has to be through Christ, our Christian altar. So Jesus is our heavenly and eternal altar. Tapos na po yung altar na ginagamit sa tabernacle. It is no longer the altar that we need, no? So ganoon din po sa church natin, wala tayong altar. Okay? Kapag tiningnan po natin ang ating simbahan, wala po tayong pinaghahainan dito hindi tayo nag-sprinkle ng animal blood. It's no longer necessary. Why? Because we have Jesus Christ. Okay? Assuming the role of being an altar and at the same time being the sacrifice that that pleases God. So yan po ang katotohanan. Now mga kapatid, yung mga priests kapag po sila nag-o-offer ng kanilang sin offering during the Day of Atonement, hindi po sila kumakain. Kasi po itong Day of Atonement or Yom Kippur na yearly po nilang ginagawa, okay? Hindi po ito katulad ng ibang Jewish festivals nila na celebratory yung mood, na? Ito po, itong Day of Atonement, it is not a celebratory event. It is not a festive event. It is a Sabbath celebration. Pag sinabing Sabbath, ibig sabihin, no work should be done. Hindi ka pwedeng magkikikilos. Meron lang prescribed na na uri ng pagkilos ang allowed. Hindi ka pwedeng maglalakad, no? Hindi ka pwedeng pumunta kung saan-saan. Meron lang prescribed, at least pinahirapan tayo ng mga Pharisees. Meron lang prescribed na na layo na pwede mong lakbayin, Isabihin, hindi ka pwedeng magtrabaho during this moment. It is a Sabbath celebration. In fact, theologians, yung mga commentators also call it even the Jewish, the Jewish community calls it the Sabbath of Sabbaths. Okay? So, yun yung pinaka main event, no? Sa kanilang Sabbath. Now, there's no work to be done, and at the same time, this is a day of repentance and mourning. Ito po yung pagkakataon na sila po ay tumatangi sa Panginoon at sila po ay nagsisisi sa kanilang mga pagkasalanan. And ito rin po yung pagkakataon that according to the Levitical command, that they are mandated to humble themselves. Kapag nakita po ninyo yung word na humble themselves sa Old Testament, yun po ay karaniwang nakadikit doon sa utos ng pagpa-fasting. So they don't eat. No? Kaya ang sabi po sa verse 10, they have no right to eat. Itong mga priests, itong mga high priests during the Day of Atonement, nag-aalay po sila, pero walang portion doon sa meat ang natitira sa kanila. Unlike dun sa ibang mga Jewish festivals, no? Na meron pong portion ng fat na nasa kanila po ay ibinibigay ang Panginoon. In fact, yun po yung naging sustenance ng mga priest doon sa temple, yung mga sin offering. Kaya meron pong mga abusado rin na priest, no, na sinasamantala yung sin offering. Tuwang-tuwa sila kapag yung bayan po ay ang dami nagkakasala ng lubos sa Panginoon. Why? Kasi kapag maraming kasalanan sa bayan, ang dami ring offering. Tinatapatan nila ng haing, ng haing baka, haing tupa, no? So sila sa temple, daming pagkain. And so many priests are like that. Kaya nga po, I think it was in the book of Hosea na kinonfront ng Panginoon yung kaabusuhan na yon, no? So, mga kapatid, anong ibig sabihin dito? These priests are not allowed to eat during the Day of Atonement when they sacrifice. But contrary to this, taliwas dito mga kapatid, tayo ng mga New Covenant believers, bukod sa katotohanan that we are also called the royal priesthood, okay, ang tawag po sa atin ng Diyos ay priesthood in the New Covenant, in the New Covenant sense, no? Hindi na natin kailangan ng isa pang pari na maghahain ng ating mga alay. We can go directly to the most holy place. Not because we are holy, no? But because we have the holiness of Christ that we can depend on. So, ano pong ibig sabihin? Kung yung mga priests during the Day of Atonement, kapag nag-alay sila, they cannot eat, New Covenant believers can feast on Christ. This is a celebratory moment for us. No? Kapag tayo naghahain, we can feast on Christ
Why? Because Jesus claims to be the bread of life. No? So, ang point po dito ay meron po tayong cause for celebration. Meron po tayong dahilan para magdiwang. At bukod pa puro during the Day of Atonement, ito pong sin offering, kaya hindi rin makain talaga ng mga priest. Kasi talaga nilalabas po nila yung burnt offering, yung mga alay outside the camp. Without a camp, yun ang tawag nila, no? So nilalabas po ito at doon sinusunog sa labas. Completely. Walang pwedeng matira. So that's what happens during the Day of Atonement. Okay? So ngayon, sinusunog nila sa labas ng camp. And what does that represent? Well, maliwanag naman ang sinasabi sa atin ng Hebrews 13 na yung dinanas po ni Jesus Christ, siya po ay pinarusahan, nagdanas ng kamatayan outside the camp, outside Jerusalem. So that burnt offering is actually an illustration of what Christ came to do. So, Jesus Christ suffered outside the tent, outside the camp. Yan ang sinasabi sa atin. Where the offering is burnt completely. So ito pong temple practice na ito, it points us to not only to the Christian altar that we can depend on now, not only to the perfect altar, Jesus Christ, it also talked about the perfect sin offering that we place on the altar. Okay? So it's still the same person, Jesus Christ, who suffered and died outside the gate of Jerusalem. So ano pong makikita natin, mga kapatid? We no longer identify ourselves with the Jewish religious system. Rather, we identify ourselves with Christ in His sufferings, death, and resurrection. So the believers now has to make a choice. Manatili dun sa Jewish religious system, okay? Patuloy na yakapin ang Jerusalem, okay? O manahan sa ating Christian altar at sa ating perfect sin offering na makikita lamang, matatagpuan lamang kay Jesus. So fundamentally, mga kapatid, Jesus is both the altar and the sacrifice that brings the light to the Father. So yan po ang ibig sabihin niyan. Now let's move on to the next one. Okay? After talking about the new covenant altar, Jesus Christ. Okay? Now, let's go to the new covenant sacrifices. We see this in verses 15 to 16. Ang sabi po, through Him, then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is, the fruit of lips that acknowledge His name. Do not neglect to do good and to shame what you have, and to share what you have. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Okay? Nakakalungkot po, sa panahon po natin ngayon, meron pa mga grupo ng tao who claims to be Christians na nagtuturo, naniniwala na hindi na po dinedemand o inaasahan ng Panginoon na ang mga Kristiyano ay nagsasacrifice para sa Diyos. Kasi nga, ang kanilang pangangatwiran, ba't ka pa magsasacrifice? Nagsacrifice na yung tagapagligtas mo eh. So that was the ultimate sacrifice. What Christ offered at the cross is the ultimate sacrifice that pleases the Lord. No? So, ang tingin lang po ng mga taong ito, particularly yung mga nasa hyper grace movement, ang tingin po nila ganito, pinapahirapan mo yung sarili mo at inaagawan mo ng role ang Diyos kapag ikaw ay nagsasacrifice. Okay? Kapag ikaw ay naghahandog sa Panginoon ng iyong sakripisyo. No? Kaya lang pag binasa naman natin, mga kapatid, it is not what the Bible says. Napakaliwanag po ng sinasabi sa atin ng Biblia, kaya kailangan po talagang binabasa po natin yung ating mga Bible. Otherwise, these things will sound appealing. Ganda sa pandinig, No? Kasi sino nga ba namang gusto talagang mag-sacrifice? Maliban doon sa mga taong totoong nagmamahal sa Diyos. Pero yung mga tao na ang gusto lang benefit ng Christianity, they will not sacrifice. They will not serve. They will not give. They will not render their time for the Lord. Why? Because, ayaw tayong pahirapan ng Panginoon, kaya siya ang nag-sacrifice. Ba't pa ako magpapakahirap? No? But the Bible is very clear, mga kapatid. God still demands and expects new covenant believers to sacrifice. No? God still demands our sacrifices
Pero this time, hindi para ma-earn yung kanyang forgiveness. Hindi para kunin yung kapatawaran ng Panginoon. No! We still sacrifice now, not to earn God's forgiveness, but as a result of receiving, of graciously receiving that forgiveness through Christ. Okay? Yung sacrifice na tinutukoy kayo yung pinag-uusapan natin, yung kamatayan ni Jesus, yun ay nirender niya, yun ay inihandog niya nung siya ay namatay sa krus, no? Para sa ating kapatawaran. No? Pero it doesn't mean na tayo po ay sitting pretty na lang at hindi na tayo maghahangad na maghandog sa Panginoon. Maghahandog pa rin tayo ng ating oras, ng ating pagsamba, kaya nga tayo nagsasama every Sunday, ng kahit anumang pwede nating ihandog sa Panginoon, hindi po ba mga kapatid? Pero hindi para mapatawad, kundi dahil tayo ay napatawad na. So, ibang usapan yung sacrifice ni Jesus Christ, which is the ultimate sacrifice. But as New Covenant believers, as God's children, we are also expected to still render our sacrifices, offer our sacrifices to the Lord. Okay? So, sa verses 15 to 16, binabanggit po rito yung mga spiritual sacrifices. Now, kailangan ko pong linawin na yung word na spiritual ay hindi po contrary sa material, ha? Hindi po yun taliwas sa isa't isa. Okay? It does not oppose one another, no. Okay? Kasi po, yung mga material gifts na mayroon po tayo ay maaaring tanggapin ng Diyos bilang mga spiritual sacrifices. Halimbawa po, the Apostle Paul calls the monetary gifts of the Philippians as a fragrant offering, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. We see that in Philippians 4:18, kung saan itong mga taga-Philippians ay napaka-generous na suportahan ang ministeryo po ng Panginoon sa pamamagitan po ni Apostle Paul. So it's talking about monetary gift. It is a material thing, pero kapag binigay mo sa Panginoon, it is taken as a spiritual offering. Okay? Now, bukod pa po ron yung ating mga physical body. This is physical. Itong ating katawan ay hindi naman spiritual, pero kapag itong katawan na ito ay inialay sa Panginoon, sa paglilingkod, no? Ito po ay tinuturing na spiritual sacrifice. Spiritual living sacrifice. Kaya meron tayong Romans 12:1, di ba? Offer your bodies as a living sacrifice. So yung word dito po na spiritual, ang ibig pong sabihin niyan, spiritual in character, to be used by the Spirit for spiritual purposes. So ito pong ating mga ginagamit, itong pulpito na ito po'y kahoy, ito po'y material, but since this is being used for the glory of God and for His kingdom, this is actually a spiritual sacrifice to the Lord. Okay? Nakikita po natin yung ibig sabihin. Now, let's talk about those two spiritual sacrifices, mga kapatid. First, ano raw po yung hain na katanggap-tanggap sa Panginoon? First, we have a continual sacrifice of praise to God. A continual sacrifice of praise. No? Ito raw po ay nagpapatuloy na sakripisyo ng pagpupuri sa Diyos. Ano pong tinutukoy rito? It talks about the praises from our lips. Okay? Abounding from our hearts. Okay? These are pleasing sacrifices that we can lay on the altar. Isa po sa mga inaagaw sa atin ng situation na ito during the pandemic, mga kapatid, ay kapag po tayo nasa sa mga bahay-bahay, nakakalimutan po natin yung kaibahan, yung pagkakaiba ng pagsamba sa Diyos at panonood ng pagsamba sa Diyos. Okay? Kanina po, si Kuya JB po ay umaawit, ano? The tendency for us, dahil, anyway, wala namang sumisita sa atin na seatmate, na ka-churchmate, di po ba? Minsan, hindi natin binubuka yung ating mga bibig. At pinapanood na lang natin si Kuya JB, ano? O yung mga worship leaders natin habang sila ay umaawit. No? Kapag po ganun ang ating habit, na tayo po hindi nagpa-participate, unang-una po, hindi naman natin kailangan ng churchmate para matyagan yung ating ginagawa, no? Di po ba? Umawit ka pa rin sa bahay. Kasi, ang kailangan mo lang maintindihan, nagbago lang yung ating location at this point, temporarily, pero hindi nagbago yung object ng worship mo, eh. So, ang Diyos na iyong sinasamba, inaawitan, is the same God that we have now. So, ibig sabihin, kahit nasa bahay ka, kahit mag-isa ka lang sa kwarto mo, ibuka mo yung bibig mo, purihin mo ang Diyos. No? Kahit hindi ka sumigaw, kahit papano, ibuka mo yan. Kasi po, walang praise na iniisip lang.
Okay? Ang praise po, it is meant to be proclaimed. It is meant to be professed. You are not praising if you're thinking that God is good. God is good. You're not even opening your mouth. Real praise, mga kapatid, is proclaiming. It is meant to proclaim. At mas malaking kapakinabangan ito doon sa context natin kapag nasa bahay tayo. You know why? Because now you can praise the Lord na naririnig ng mga kasama mo sa bahay. Okay? Gaano kahalaga yon that you're doing that, mga kapatid? Praises meant to be proclaimed. Yan po ang tandaan natin. No? So it comes from that heart that wants to please the Lord. And once we lay it on the altar, the Christian altar that we have talked about, Jesus Christ, na anong ibig sabihin yan? God is pleased. So we can only come confidently in God's throne because of Jesus Christ. Let us just go back to that. So yun po ang dahilan kung bakit kapag tayo na nanalangin, ano pong sinasabi natin sa huli ng ating mga panalangin? We pray this in the name of Jesus. We are putting our prayers on that altar, on that perfectly pleasing altar to the Lord. No? At sinasabi natin, Lord, I praise you. I pray this in the name of Jesus. And so, Lord, I sing in the name of Jesus. And so, Lord, I praise in the name of Jesus. Everything has to be in that name. Has to be laid down in that altar, in that name of Jesus Christ. Okay? Kapag gumamit po tayo ng ibang altar, kapag ginamit po natin, kapag po tayo ay nagpuri in the name of Mary, in the name of the Apostle Paul, Apostle Peter, no, in the name of anyone else, yun po ay walang silbi sa Panginoon. Yun po ay hindi kinalulugdan ng Panginoon. Ang pagpupuri na kinalulugdan ng Panginoon ay yung uri ng pagpupuri na nilalapag natin kay Jesus. Okay? So yan po ang napakahalagang maintindihan po natin ngayong araw na ito. So, we pray in the name of Jesus, we sing in the name of Jesus, we worship in the name of Jesus. It is continual. Bakit po continual? Mga kapatid, it is continual because our praise must be unstoppable. Bakit siya continual? Nagpapatuloy. Alam niyo po ba na hindi madali ang continual praise? Kasi somewhere along the road, kapag tayo po ay sa ating mga pamumuhay, meron pong mga dumarating na pagsubok sa buhay natin, may mga dumarating na pasakit sa buhay natin na nagtatangkang takpan ang ating mga bibig para hindi na tayo makapagpuri. Nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng mga kagamitan, nawalan ka ng mga kaibigan, nawalan ka ng fans. At ang meron ka lang ngayon ay hatred coming from so many people. Nawalan ka ng cellphone, nawalan ka ng boyfriend, ng girlfriend, nawalan ka ng sasakyan, nawalan ka ng mga mahahalagang bagay sa buhay mo. Those things attempt to zip your mouth from continually honoring God. Kaya ang sabi rito, it has to be continual. Offer your continual sacrifice of praise. Why is it sacrifice? Because praise is not always convenient. Praising the Lord is not always convenient. Can you imagine Job praising the Lord despite his experience, despite his sickness? Can you imagine David praising the Lord sa kabila ng mga kaaway na nagtatangka sa kanyang buhay? These are sacrifices of praise. We praise not just when we are victorious. We praise the Lord not only when our lives are comfortable. It is even more delightful when that praise that we bring into the altar is that altar that comes from a situation that are not convenient, that are uncomfortable for His children. So we must continually praise God despite the challenges that threaten to zip our mouth from honoring Him. So yun po ang una. Kung maglalagay po tayo sa altar, sa perpektong altar na si Jesus, ng ating pagpupuri, ang ilalagay po natin itong continual sacrifice of praise to God. And secondly po, the writer of Hebrews also talk about another sacrifice that we can lay at the altar. Ano po yun? Good works of sharing. Good works of sharing. Sa Hebrews 13 verse 2, kung uusod lang po tayo, okay, ang sabi po sa atin, show partiality to strangers. Ibig sabihin, huwag niyong aapihin yung mga strangers.
Kapag po merong nagawi sa bahay nyo, halimbawa po, may pumunta po nagpa-deliver po kayo ng simple lang po. Halimbawa, sa panahon ngayon, usong-uso po yung mga online delivery. Meron po kayong delivery boy, rider na kakatok sa bahay ninyo, magdo-doorbell, no? At sasabihin, Shopee, Lazada. Okay, tatawagin po yung inyong pangalan, no? This time po, magkaroon po tayo ng bagong perspective, mga kapatid, upon studying this, no? Na even that opportunity of just receiving your package can be offered to God as good work of sharing. So what do? We ask the rider, boss, gusto mong tubig? O kaya naman, wag nating tanungin. Kung merong Coke, juice, or tubig sa ref, kunin mo na agad. At ilabas mo, kung merong biskwit, merong saging, merong mansanas, kunin mo na agad. Sabihin, boss, baka napagod ka, dalhin mo na yan, pang merienda mo. That is an offering to the Lord. No? We can offer that to the Lord. I'm doing this for you. I want to care for this rider. I do not know this rider. This is a stranger. But the Lord tells us, the Bible urges us to show hospitality to strangers. Sa Hebrews 13:3, ang sabi po, remember those in prison. This is something that we used to do as a church. No? Pero it's never too late. Siguro magpapalipas lang po tayo ng kaunting panahon dahil po pandemic, delikado pa. Pero we could find a way of reaching out to those people who are in prison and those who were mistreated, no? Those who are being abused, those who have received injustices. So nandito po tayo sa ganitong kalagayan, no? We're being urged to do good works. We are being urged by God, we are commanded by God to share. And the purpose of ministry, mga kapatid, is to show kindness to others. That's the point of ministry. Okay? We want to glorify the Lord by showing kindness to other people. So we do it for the glory of God and for the benefit of people. So pwedeng kasing simple yun ng pag-share ng pagkain, ng share ng ulam, doon sa mga nangangailangan, pagtatransport ng mga tao. Halimbawa, ikaw binayaan ka ng sasakyan, kung ano mang sasakyan meron ka, kung pwede mo yun gamitin para tulungan yung mga kapatid natin o mga tao na nangangailangan ng sasakyan, gawin natin, mga kapatid. Kung it could be as simple as sharing your money, it could be as simple as being helpful to your neighbor, lalong-lalo na po ngayon na ang Cavite City po ay nahaharap sa isang krisis. This is our call. We do not wait for any other organization and say, hindi, bahala na gobyerno dyan. Hindi, bahala na yung dyan, World Vision dyan. O bahala na yung UNICEF dyan. Tayo naman church let's just talk about doctrines and that's it. No, mga kapatid, this is our call. First and foremost, this is our call. We can never be silent when these things happen. Lalong-lalo na po kapag mismo dito sa ating lugar ang pinangyarihan. We are accountable to our own community. So that's the purpose of ministry. At alam niyo po ba na ang church natin ay meron pong isang napakagandang programa na hindi po natin pinapansin. Ang evangelism ministry po ay nagpo-provide sa atin ng kaparaanan para maabot natin yung ating mga kaibigan at kamag-anak for free. Alam niyo po ang gagawin nila? Ibibigay niyo lang po yung mga non-Christian loved ones niyo. Yung pangalan, yung address. Okay? At kung gusto niyo pong magbigay ng personal letter sa kanila, pwede niyo rin pong ipabigay sa evangelism ministry. At alam niyo po kung anong gagawin nila, mga kapatid. Meron pong naka-prepare na package. They call it the evangelism package. No? Na ipapadala nila, isi-ship natin. No? Isi-ship natin mismo sa tahanan nila. At magugulat sila, makaka-receive sila noon. No? Siguro i-review na lang tayo mamaya nila, Joanna, kung if ever na kung gusto nyo magtanong sa kanila kung ano-ano yung mga nasa package. But this is a generous way of reaching to our friends and loved ones na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. But we're not taking advantage of it. No? Kasi siguro, this week, we can take advantage of that program. So it may be as simple as that. Now, kailangan po nating linawin, mga kapatid, na mayroon itong dalawang spiritual sacrifices na inaasahan po sa atin ng Panginoon, na kinalulugdan po ng Panginoon, it must go hand in hand. Hindi po ito nag-iiwanan. Dahil ganun po ang nangyayari sa ating mundo. Ganun po ang nangyayari sa ating daigdig. Okay? Mga kapatid, we can help others, but at the same time, habang tumutulong tayo sa kanila, we get all the praises that God deserves.
We can help people. We can give them something and end up being admired. Ang bait-bait nitong Kerox na yan. Bait-bait nitong taong ito eh. No, ang bait mo. Bait, ang bait. Binigyan ako ng tulong, no? Sometimes it ends up that way. At tayo naman umuwi tayo. Bait ko. Ang bait ko. Ang feeling natin may halo tayo sa ulo. Hindi po ba? We can do that. We can help. Okay? We can help and get all the glory. Na hindi naman karapat-dapat sa atin. And at the same time, mga kapatid, kapag binaligtad, meron naman pagkakataon na we are so vocal about our praises. We're so vocal about our faith, na? Di po ba? Matapilok lang tayo, oh, hallelujah, thank you, Lord. Di ba? Di ba? Ganun ang nangyayari, mga kapatid, di ba? Madighay tayo, o kaya, magulat tayo, hallelujah pa rin. Wow, we can be vocal about it. But at the same time, we can neglect the needy. And the Lord does not want us to neglect the needy. So Jesus Christ, as we can see, mga kapatid, balikan po natin yung buhay ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ po ang ating example when it comes to ministry life. Jesus Christ ministered by addressing both the physical and spiritual needs of the people. Kaya nga po nagkaroon ng while Jesus Christ was preaching and teaching, ano pong nangyari? We have the records of Him feeding the 5,000 people. Okay? With fish and loaves. We have a record of Jesus Christ helping the frustrated fishermen to catch fish. We have a record of Jesus Christ healing the sick. We have a record of Jesus Christ turning the water into wine for a couple. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? He did a lot more. He was addressing not only the spiritual nature of man, but also the physical needs of man. Matthew 25:40, Jesus says, "Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Gusto nating bihisan si Jesus, there's a way, mga kapatid, na bigyan natin ng damit yung mga taong nangangailangan ng damit. Gusto nating painumin si Jesus, we can do that, mga kapatid. We have been given a way to do that according to Jesus Christ. Painumin natin yung ating mga kapatid na nauuhaw. Gusto nating ipaghanda si Jesus ng makakain, pakainin natin yung ating mga kapatid na nagugutom. At ang sabi ni Jesus Christ, whatever you do for them, you also did it for me. At hindi na po sorpresa when we check history, mga kapatid, the early church approached ministry in the same manner. Kung paanong nag-minister si Jesus Christ, ganun din po nag-minister ang early church. We have an example, mga kapatid, during a great famine in the Roman world. Ang sabi po sa Acts 11:29, the believers in Antioch decided to send relief to the brothers and sisters in Judea, everyone giving as much as they could. This is the church. And helping the needy is the brand of the early church. So it was alam niyo po ba, I'm not sure if this will be a surprise to some of you. Alam niyo po ba kung sino ang founder ng orphanages? Okay? It was founded in the 4th century by Christians. But of course, before the 4th century, alam natin na ginagawa na ito ng mga Kristiyano noon pa. Nang pasimula ng iglesia, mga kapatid. Alam niyo po kung sinong founder ng hospitals? Okay? Saint Basil of Caesarea. Isang church father. Okay? And you will also, I'm not sure if this is also a surprise, but Christians greatly helped in the development of schools. Yung mga humanitarian efforts, mga kapatid, they are undeniably rooted to Christianity. And I'm one of those people who are guilty na I'm thinking of ways para magkaroon tayo ng mga humanitarian effort. But then historically, naiisip ko, naku, hindi kaya isipin nila, ginagaya ko itong organization na ito. Kasi sa marami sa atin who have been, who have had that historical experience, no, sa
sa ating kasaysayan bilang isang simbahan, there was a time when we relied on a particular pillar para gawin yung humanitarian. Why? Well, anyway, we don't have to do it because they're doing it anyway in behalf of us. Kaya kapag nakakaisip tayo ng kaparaanan para tulungan ng communities, I'm one of those people. Siguro naman konti lang kami, but guilty as charged. I'm one of those people who think, yoko, baka sabihin nila ginagaya ko itong organization na ito. But the Word of God is so clear, mga kapatid, when it comes to originality, the humanitarian efforts is original sa early church. It has its Christian roots, mga kapatid. Hospital, orphanages, humanitarian efforts, schools. Yan po ay nakatagni sa ating kasaysayan bilang mga tagasunod ni Kristo. It is undeniably rooted to Christ, instituted by Christ and the early church. Ngayon po, ang dami pong humanitarian organizations sa daigdig, especially kapag may mga krisis katulad niyan, hindi po kukulangin ang isang bayan ng mga taong nagnanais tumulong. And that's good. Okay? But the most important question here, mga kapatid, kapag tayo po ay tumutulong, who gets the glory? Who gets the glory now? Is it still coupled and strongly intertwined with that continual praise to God? Or the praise gets attributed to a philanthropist, to an organization, to a politician, to a vlogger? Kanino po napupunta ang papuri kapag tayo po ay tumutulong sa kapwa? That's the most important question. And the only sacrifice that pleases the Lord is that sacrifice that is offered in the altar of Christ, that brings continual praise to God. Meron po akong isang gustong ipakilala sa inyo, si Marquis de Lafayette. Isa po siyang French officer na nagkaroon po ng malaking ambag kay George Washington during the time of war. Even during that time na ang kasundaluhan po nila ay nahihirapan sa kanilang sitwasyon. Pero matapos pong digmaan, ito pong si de Lafayette ay umuwi po ng France. At siya po ay bumalik po sa kanyang pagsasaka. So he was a farmer in many states. At noong 1783 po, nagkaroon po ng matinding krisis kasi po nagkaroon po ng kalugihan ang napakaraming sakahan. Hindi po ito nagsaka ng maayos. Kinulang po sila sa harvest. So meron pong mga nagugutom at bumaba po ang supply ng wheat, okay? Ng mga bagay-bagay na kanilang hinahain sa napakaraming bayan. At meron pong isang advisor, itong si Lafayette, na nakausap niya at ang sabi sa kanya, the bad harvest has raised the price of wheat. No? Ang sabi sa kanya, lugi ngayon konti lang ang supply ng wheat. This is a chance for us na itaas ang presyo. Di po ba ganon? Kapag konti ang supply ng presyo, konti ang supply ng produkto, tumataas ang presyo. So, this could be a good advice para sa isang businessman. Kaya lang po, hindi po ito nagustuhan ni Marquis. No? So ang sabi po, the bad harvest has raised the price of wheat. This is the time to sell. Kailangan nating magbenta, di po ba? So hindi ko alam kung in-advise niya rin na i-hoard muna, parang biogesic, no? At kung ano-ano pang bagay bago ibenta. No? Kailangan pipigilin muna para tumaas lalo ang market value bago ipakawalan sa market. Pero ito pong itong si Lafayette po ay nag-isip at naisip niya po yung mga nagugutom na mga magsasaka, nagugutom po ng mga kababayan niya, na mga mahihirap lamang, at binalik niya po yung kanyang tingin doon sa kanyang kausap at ang sabi niya, I disagree. This is not the time to sell, but this is the time to give. So this is Lafayette. Alam niyo po, pinapagpala po tayo ng Diyos sa maraming dahilan. Pero isa po sa mga pangunahing dahilan ng pagpapala na natatanggap po natin, mga kapatid, is also to bless others. Kaya nga po, a blessed church ang ating pangalan. That's one thing that we believe, that we strongly believe. At ang sarap pong maging instrumento ng Diyos para pagpalain ng ibang tao dahil ang utos po ng Diyos na pagtulong, na natulungan natin yung mga nangangailangan ay palagi pong may kaakibat na pangako.
I'm not sure kung yan po ay napansin po ninyo sa maraming talata sa inyong Bible. But I'd like to share a few. Sa Proverbs 19:17, ang sabi po ng Diyos, if you help the poor, you are lending to the Lord and He will repay you. If you believe that this word is true and reliable and dependable, then you must believe that whenever you help the poor, you are actually lending the Lord. Bakit na-charge siya Panginoon? Because the Lord knows these poor cannot really return the favor. So since they cannot return the favor, God Himself will return the favor to the giver. He will repay you. Proverbs 28:27, whoever gives to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to poverty will be cursed. Isaiah 58:10, feed the hungry and help those in trouble. Then your light will shine out from the darkness, and the darkness around you will be as bright as noon. Psalm 41 verse 1. Kinuha ko lang po yung unang talata, but I would encourage you to read the entire chapter. Pero ang sabi po sa verse 1, oh, the joys of those who are kind to the poor. The Lord rescues them when they are in trouble. Ano pong ibig sabihin? Inalala mo yung mga kapatid mo, yung mga kababayan mo, yung ibang tao doon sa mga pagkakataon na kailangan nila ng tulong. At kapag dumating yung pagkakataon na ikaw ang nangangailangan ng tulong, hindi ka kalilimutan ng Diyos. And this is the Word of God, assuring us of this promise. So mga kapatid, this is the time to give. This is the time to help. This is the time to reach out. And this is the time to redeem our rightful place in the world. We are servants like our Master. And the world doesn't have to remember our names for as long as they know who Jesus Christ is. So ano pong gagawin natin mga kapatid? I would all encourage you mga kapatid to respond to this crisis that our town is experiencing at the moment. Ang balita ko po merong hindi bababa sa 1,000 na ngayon po ay nag-evacuate diyan sa nagstay po sa Ladislao Diwa, and some of them are in churches, no? Some of them are with their relatives now, but we can help. Let us all lay down our best to that altar. Let us all pray. Let's pray. Lord, we thank you for your word. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. At salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon bilang isang iglesia, Lord, na maging pagpapala, Lord God, sa mga tao. Lord, I understand you have given us so many privileges para tumulong sa aming kapwa, Lord God. And Lord, even this thing, Lord God, we do not deserve. Even this aspect of representing you to the needy, Lord God, we do not deserve. But Lord, you have granted us this grace para mailagay sa isang posisyon na nag-aabot ng aming kamay, Lord. At ipinakikilala, Panginoon, kung kanino galing ang mga pagpapalang ito. And at this point, Lord God, grant us another way. Grant us, Lord God, another opportunity, Lord God, to reach out, to meet the needs of our fellow men. Not only their physical aspect, Lord God, but Lord, may this be evangelistic, Lord God. Tulungan niyo po kami na maipahayag ang inyong salita, masabi, Panginoon, sa aming mga kababayan, na mayroong tahanan na naghihintay sa kanila kung sila'y mananalig lamang kay Kristo. Isang tahanan na hindi kayang sunugin. Isang tahanan, Panginoon, na hindi nabubulok. That's what you promised, Jesus. And we would like to introduce you to them, Lord. Give us courage, give us the resources, and give us, Lord, the willingness, Lord, to devote our time, devote everything that we can lay at that altar, Lord God. Lord, we would like to redeem that, Lord. Gusto namin, Panginoon, Lord God, na gamitin mo kami
as a humble force, Lord God, humble yet powerful force, Panginoon, sa aming community. And may you use this, Lord God, to lift your name. Gamitin mo nawa ito, Lord God, para maitanghal ang iyong pangalan at upang maipangaral ang iyong mabuting balita. May your name be lifted up today, Lord God, and forevermore. And Lord, I pray the same thing, Lord God, sa aming mga kasamahan, Panginoon, sa iglesia na maaaring nagdaranas, Panginoon, ng mga paghihirap sa kanilang buhay, and they may just be shy in telling it, Lord God. Maaring nahihiya po sila na humingi ng tulong, Panginoon. Lord, make them realize, Lord, that they're not alone in their battle. And may we all realize, Lord God, na sa ganitong mga pagkakataon, Panginoon, na-highlight ang katotohanan na kami po ay inyong tagasunod. Lord, I pray that you address each and everyone's need, physical and spiritual. May you be glorified, Lord God, in all of this. We give you glory and praise, Lord. In the mighty name of Christ we pray. Amen. Amen.
Blessed Church, bago po tayo dumakong tuluyan sa ating benediction, alam ko po marami pong mga nagme-message sa akin as early as now kung paano po tayong tutulong po doon sa mga nasunugan. Hintay lang po kayo. Siguro you may begin to sort out things na sa palagay po ninyo hindi nyo na po nagagamit. And we are preparing to reach out very soon. So, sinisiguro lang po natin na yung ating mga impormasyon na kinakailangan ay makukuha muna natin. So, at this point, you are free to reach out in your simplest ways kung gusto nyo pong ipadaan na po yung inyong tulong para makadiretso na po sa kanila. At kung lalo't lalo kung meron kayong kaibigan, kamag-anak na napinsala din po ng sunog, you are free to do that. But I'm just letting you know that as a church, we are also preparing to reach out. Okay? And panalangin niyo po yung ating evangelism team. I think that they're facilitating, organizing this event for us para sa ating mga kababayan. Okay? Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po ang basbas na nagmumula lamang sa ating Panginoon. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Manatili lamang po tayo sa ilang pong mahahalagang announcements. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up, from the hearts of the found. We lift a shout to the one who has saved us. What a beautiful sound. Rising up to you. Rising up to you. To our King who saves, hear our endless praise. Rising up to you. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up, from the hearts of the found. We lift a shout to the one who has saved us. What a beautiful sound. Rising up to you. Rising up to you. To our King who saves, hear our endless praise. Rising up to you. Come on. Hey! Rising up, getting louder now. 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 Hear our praise rising up.